Hindi, baka sabihin yun. Okay. Okay. 10 minuto. Meron naman siguro mga relo yung mga kapatid natin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة Ako, mga Muslim nga lahat yung nakapalibot sa atin. At para naman sa mga kapatid nating mga Kristiyano, nawa, sumayin nyo ang kapayapaan at ang habag, pagpapala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa, bigyan kayo ng kaalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ating mapapakinabangan dito sa mundo at higit sa kabilang buhay. Amen. Amen. So, alhamdulillah, yung sinabi ko kanina, sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang pinakamaawain. Ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat ay nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, na lulikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. Sino man ang kanyang patnubayan sa tuwid na landas, alalaong baga sa pananampalataya sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa relihiyong Islam, ay walang sino man na makapagliligaw kahit magsama-sama ang lahat ng mga nilalang. At kung sino naman ang nasa ligaw na landas, ay walang sino man na makapaggagabay sa kanya, maliban sa gabay, habag, patnubay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ako'y sumasaksi na walang Diyos, walang dapat sambahin, maliban lamang ang nag-iisang Panginoon na lumikha sa lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad, nawa sumakanya ang kapayapaan ng pagpapala, habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mula sa kanyang pamilya hanggang sa kanyang mga sahaba, mga tagasunod, at hanggang sa araw ng paghuhukom na sumunod, tumangan sa pamamaraan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid at mga Kristiyano na mga kababayan po namin, alhamdulillah, niloob po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay magpaliwanag higil dito sa pagkakapako ni Kristo alayhi salam, ni Isa alayhi salam, na kung saan ang aming pag-uusapan sa pagkakataon na to, ito ay patungkol sa pagkakapako sa cross ni Isa alayhi salam. Gaano katotoo na si Kristo ay talagang ipinako sa cross? Totoo ba na si Kristo talaga, batay sa mga kapatid nating Kristiyano, ay naipako, naibayubay sa cross? Kasi ang dahilan mo rito, ang kanilang doktrina, simula doon sa unang tao na si Adan at Eva, na ating magulang, nakagawa ng kasalanan, hanggang sa araw ng paghukom walang kapatawaran maliban si Kristo, dumanak ang dugo. Lumabas ang dugo ni Kristo. Diyan po ay nasa kanilang doktrina na kung saan, para sila ay absuelto sa kanilang mga kasalanan. It is tayo mga Muslim, matibay ang ating paniniwala at ito mismo ang Panginoong Allah ay nagwika sa banal na Quran. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang walang pananampalataya ang pag-aambog nila. Sila'y nagmamayabang na si Isa, si Jesus, na anak ni Maria ay kanilang napatay at naibayubay sa cross. Sabi ng Allah, hindi nila naibayubay at hindi nila napatay. Mayroong namatay, sabi ng Allah, walakin shubbiha lahum. Yun ay kawawis lamang kamukha na Jesus. Na kanilang
Opo, na kanilang pagpaplano ng mga Hudyo na mga kaaway ni Israel na gusto nilang patayin. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gusto ng pagpaplano at pinakamahalan sa lahat. Kaya sabi ng Allah, hindi nila naibago, hindi nila napatay. Sila ay nag-aalinlangan dito na kung saan si Kristo ay kanilang tunay na napatay. Ngunit ang Quran, sabi ng Allah, sabi ng Panginoon, hindi nila napatay at hindi nila naibayubay sa krus. Kaya napakaliwanag, mga Muslim sa buong mundo, walang nagdidebate kung si Kristo ba ay namatay at naitao sa krus. Eh bakit naman sa ating mga kababayan, isang babayan Biblia? Ito, tatalakay na tayo sa Biblia, kaya iniiwasan yung Biblia, mabubukin siya na kontra-kontra ang nakalagay sa Biblia. Sabi sa Biblia, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, tunay ba na talagang naipako lang sa krus? Ipinako sa krus para pagbayaran ng mga kasalanan ng tao. Pero sabi ng Biblia nila, si Kristo hindi naman namatay, hindi naman ipinako sa krus. Diba? Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa kasi sabi ng Quran, أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Sabi ng Allah, kapag may mga tao na nagdadala ng aklat, tapos sinasabi nila, ito ay galing sa Diyos, tignan nyo, kapag mayroong ikhtilaf, mayroong kontrahan, hindi galing kay Allah yan. Kapag may kontrahan, ang libro na yan, hindi galing sa Diyos yan. Ito ay gawa lamang ng tao. Dahil pag sinabi mong salita ng Diyos yan, walang kontrahan. Diba? Kaya maliwanag na sinasabi ng Quran, ang assistance ng Quran, pagka may aklat na nagdala sa inyo, sinasabi na ito ay galing sa Diyos, sinasabi nyo, tignan nyo, baka maraming kontrahan nyo. Ang nakalagay sa Biblia, ang scholar mismo na mga Kristiyano ang nagsasabi, 50,000 error in the Bible. Eh sabi ng Quran, ikhtilaf, kontrahan. Pero sabi ng mga scholar ng Kristiyano na nagsusulat ng Biblia, umaamin sila. Yung ibinigay mo mismo na Biblia sa atin. Yung Revised Standard Version, nakalagay doon, yes, the King James Version has great defects, nakalagay doon. Talagang malala ang mali. Maraming error, maraming kontrahan. Hindi basta-basta revisionist, talagang malala ang pagkakamali. So Biblia mismo nagsasabi, na sinasabi, 50,000 error in the Bible, sabi na mga scholar ng Kristiyano. Kaya ang ginawa nila, isa si Bart Ehrman, kung kilala mo siya, ngayon umalis na siya sa relihiyon na yan, sa Kristiyano. Ang ginawa nila, nag-aaral siya sa Quran. Kasi tinawag siya, kamusta naman? Nag-aaral ka ba? Pinag-aaralan mo na ba yung Quran? Sabi niya, hindi ko pa napag-aaralan. So ngayon, ito yung ginagawa ko, pinag-aaralan ko. So baka mamaya, darating ang araw, inshallah, sa pagpapay ng Allah, isa na siya sa magiging Muslim. Inshallah. Bakit? Umalis siya dyan. Ang Biblia mo po, binigay mo sa akin, nakalagay doon na ang King James Version ay malala ang pagkakamali. So bakit mo naniniwalaan yan? Bakit mo itatago ng iyong kaluluwa? Diyan sa sinasabi mong batayan yung Biblia na kung saan maraming kontrahan. Diba? So bakit hindi mo pag-aralan ang Quran? Ang Quran mismo ang nagsasabi na si Kristo hindi namatay at hindi naipako sa krus. Ang Diyos mismo nagsasabi, di ba paniniwala nyo? Si Kristo, anak ng Diyos, bugtong na anak. Nakalagay sa Biblia. Sabi ng Biblia, John 3:16. O God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba? Begotten Son, bugtong na anak, itinadala ng Diyos sa bugtong ito. Para ano? Para magpakamatay sa krus. Di ba? Ikaw mo may anak na, halimbawa, anak mo to. Hindi naman nakakalayo eh. Di ba? Ang gabi mo na, kunwari lang naman. Ngayon lang. Okay. Ay ba ba, anak mo to? Bugtong na anak mo to. Bugtong na anak mo to, pwede ba may mga kaaway ka? Para patawarin mo kami, mga kaaway mo, itong anak mo, pagkikilitan mo ng ulo. Sa tingin nyo, makatarungan yun? Para mapaswell mo kami sa aming mga kasalanan? Ipapatay mo yung anak mo?
Di ba? Dahil sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ngayon na lamang, ipinadala niya yung kanyang anak para ano? Para tubusin ang mga kasalanan ng tao. Diba? Sa tingin mo, makakaroon ang anak mo, ipapapatay mo sa amin, nakaaway mo, kami makasalanan. Hindi makasalanan. Illogical po yan. Ano po yun? Opo. Tapos na? Okay. Okay, alhamdulillah, Rabbil Alamin. So, pero lang po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tanong! Brother Alfonso, ano lang natin, pahapew lang ang pinakabuod ng tinuran ni Brother Pater. Pinanindigan po ng ating kapatid na Muslim, si Brother Pater, na ayon po sa Quran ay hindi po naipako o namatay si Kristo sa krus. At hanggang po nabanggit po ni Brother Pater na nakasaad po sa Biblia na si Kristo ay patuloy na pinapanindigan sa Biblia na naipako at napatay. Ngayon, bago natin ibigay ang 10 minutong katanungan, Limang tanong lang. o limang tanong, Basta kahit lumampas na isang oras hanggang madaling araw tayo, walang problema, basta 5 tanong. unlimited ka ngayon. Yun. Unlimited. Unlimited question, pwede yan lahat yan. Lahat ng labor ay binigay Lahat na ng tayo. gusto mong itanong muna sa amin, isayin mo kami rito. Mashallah. Bilang pagrespeto sa'yo. Pakiurasan lang po si... Hindi, wala na oras, 5 tanong lang. 5 tanong lang. Sige, tanong. Bago po ako magtatanong, Brad, Opo. yung huling sinasabi mo na comparison, katulad ng ako ay yung ama, ito yung anak, maling comparison mo na yun. Ano yun? Tanong ko yan, Comment lang bago ako magtatanong, maling comparison. Hindi, mamaya ka na magreklamo pag tindik mo, saka ka na magreklamo. Ngayon, tanungin mo muna siya. Tanungin mo muna. Sa kanyang mga Ang ipinahayag. pagkakasito natin dito sa argumento ng paksa, pagkatapos mo magtanong, pagkatapos magreklamo. magtanong ni Brother Pater, ay mayroon ka pong 10 minuto na paglilinaw doon sa mga katanungan niyang nakaraan. Saka ka na magreklamo. Kung yung kayo tatandaan mo, Wala, hindi, mashallah. yung katanungan po yun ay lilinawin po ni Brother Pater. Pero bago po lilinaw na yun, ang katanungan mo na po. Tanong, 5 Na tanong. ayon, hindi tayo lalabas sa paksa ng argumento. Baka gusto mo tanongin mo ako sa comparison na sinabi ko. Halimbawa lang naman, ayaw mo naman pumayag na anak mo to? Hindi ka papayag, gabot sa karapatang pantao. Hindi. Ito na lang. Ang unang tanong ko, kasi ang haba daw niya, simple lang ang usapan. Hindi ka naman bumanggit kung anong talata. Magtatanong ako. Surah An-Nisa 157. Pakibasa na. Alam mo, ang Quran kasi, hindi na namin binabasa ng literal na binabasa namin. Nasa utak na namin. Yan ang kaganda sa Biblia. Sino na kami memorize yan? Memorize mo ba? Baka bigyan ka, tambakan kita ng Biblia. Marami akong dala rito. Magkakaiba ng version. So wala ka ng, sa pagpahayag ko, wala ka ng binabanggit na ito lang isang verse. Wala nang ibang Mayroon, kasunod niya. Sabi ng Allah, para Ilay. Inangat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Anong Sa kalangitan. 58, 158. Kasunod mo, yung verse na yun. chapter. Anong chapter? Sa An-Nisa 157 hanggang 58. 157. Nakalagay hindi. Chapter 3? 157 hindi. Ito. Hindi, kanina Sa kanilang una, sinabi. chapter 4. Chapter 4, 147. Yung pangalawa, Bukanungid. 58, 158. Kasunod lang nun, yung verse na yun. Maraming wala nang ibang Maraming diferensya dyan. Yun lang muna yung binanggit ko yung isa. O anong tanong mo ron? yun na nga. Ako. Pangalawang tanong. Hindi, ano ang tanong mo ba? Wala ka pang tanong eh. Wala pang tanong sagot eh. Okay. Wala pang tanong, wala pang tugot. Ayon sa talata rito, Oo. may sinasabi dyan kung anong nakalagay dyan sa Tagalog. Ang sabi dyan, sige, pakibasa na lang, baka sabihin niya sinungaling ako eh. Ayun. Ito, 157. Oo. Eh, yung moderator, malakas to. Magaling magbasa to. Ito po. Oo. Yung Tagalog ba niya o yung Arabic niya? Yung Tagalog na lang. Hindi marunong magbasa yung Arabic. Sige, babasa na natin. Sige, bata. Basahin natin. 157
157. At dahil sa kanilang sinasabi bilang pagmamayabang at pag-aalipusta, katiyakan na patay namin ang Al-Masih, ang close parenthesis, ang Mesaya. Okay, pero lang muna. Hindi. Ito 157 ito pinabasa ko, ha? Kasi nakadalawang talata to, 157 saka 158. Okay, tuloy mo. 157. Close parenthesis. Na si Isa, close parenthesis, Jesus, na anak ni Mariam, gayong sa katotohanan ay hindi nila napatay. Ayun, maliwanag pala, hindi pala nila napatay. At mas lalong hindi nila ito Ay, mas lalong hindi na pako. At ang naipako nila Meron na ito ako, sino? ay isang lalaki na kamukha niya dahil sa iniisip nila Kamukha lang ito pala? ay si Isa. Ayun. Kawangin sila. Ayon Kasunod niya. po sa 157. Ayun. Hindi na maliwanag, ha? Kasunod niya. Ayun. Tatanong ko. Opo, sige, pangalawang tanong. Ganda ng puti. Yung nang sinabay, ayon Wala muna, baka tamaan tayo ng ano. yung unang salita dyan, ayon sa kanila. Sino yung kanila nagtumutukoy doon? Ayun sa kanila. Yung sinasabi niya, kasi sabi ng mga Hudyo, na gustong pumatay kay Isa alayhi salam, kasi ang mga Hudyo talaga, yan ang ugali nila, talagang gusto nilang pumatay ng mga propeta. Bakit? Okay. Opo, sinasagot kayo tanong mo. Sandali, ha? Bilang paggalangan po, nagtanong ka sa kanya kung sino nagsabi, ibigay naman po natin ang oras, brother, upang masagot ang tanungan mo kung Sino talaga? nakaukol yung talatang ayon. So, okay na kayo, Hudyo. Ayun, payag na siya. Palua. Okay. O sige, pangalawang tanong. Dahil ang Hudyo, nagsasabi rito, pinatay nila si Kristo. Hindi nila pinatay, sila sinasabi nila, napatay nila. Ang nagsasabi doon, Hudyo, pumayag ka na nga. Napatay nga nila. Intindihin natin pa paano. Sige. Debate ba yan? O daawa? Intindihin po natin kung paano sinasabi. Dalang pe. Ayon sa mga Hudyo, napatay nila. Basahin mo. Ulitin lang po natin. At dahil sa kanilang sinasabi bilang pagmamayabang, Mga Hudyo yon. Oo. Kaya nga. ito po Ay, ay sabi nila, napatay daw nila. Hindi naman nila napatay. Yan ang sabi ng Allah. Pareho po kayo, sandali lang. Bigyan po muna natin Kaya niya muna si konting moderator na ipalilinaw po muna ng moderator. Ang basahin mo lang. Nakatala dito, ha? Moderator. 157. Magalang ng moderator. Ang basahin nyo lang po muna yung first phrase. Ano Okay. May first phrase. Kung may kama dyan o may ano. I-specify natin, abot na natin ang gusto mong mangyari, i-specify po natin. O, sige. At dahil sa kanilang sinasabi bilang pagmamayabang at pag-aalipusta. Tuloy. Tuloy. Katiyakan. Di ba mga Hudyo yung nagsasabi? Katiyakan. Iyakan ha? Oma. Napatay namin, ayon sa audio, napatay namin ang Al-Masih. Ayos kanino? Ayos mga Hudyo. Pero sabi na nila, katayin mo yung kasunod. Oo nga. Hindi ba? Hindi ako nagtatanong eh. Hindi ba maliwanag kasi tinanong ko eh. Padiretso ba? Padiretso natin. Hindi mo natin. Okay. Kanina, sa pagpapaliwanag po ni Brother Baser, nagtanong po kayo kung saan mababasa. Hindi Diba? sa sino yung... Kanina, sandali, nililinaw natin, babalikan natin kung saan talata mababasa. Ayon po kay Brother Baser sa 157,
at karugtong po ang 158. Ngayon po bilang moderator, nagtanong kayo na ito'y babasahin natin ng talata, ang kabuuan po na 157 ay babasahin natin. Pero kayo po'y naglambing, pinaunlakan pa rin po ni Brother Baser na i-specify po natin, himay-mali natin. Okay. Sige, basahin mo rin baba. Yung kasunod. Tuloy natin. Opo. Sino ang nagsasabi dito sa unang binasa mo na napatay nila? Ang nagsasabi dito ay ang audio. Paglilinaw. Paglilinaw sa mga nakikinig, ang binabasa ko dito ay nagmula po ito sa salita ng mga audio. Sige. Saruhin muna natin. Ang buong 157, lahat sinasalita yan ng mga Diyos. Hindi nga eh. Kaya itong nabasa ko, Kalahati pa lang yung nabasa. Tuloy mo. kaya nga, nilinaw ko nga itong nabinasa ko. Tuloy mo. Magdagdag ng paliwanag. Tama. Hindi dagdag mo paliwanag kasi ikaw may tanong eh. Ano ba ang dating? Pag nagtanong ka lang dito na Mr. Moderator, tayo ako may katanungan. Brother Baser, tayo ako may katanungan. Okay, tuloy mo. Matutuloy natin. Kasunod. Dahil lang, may kama-kama. Huwag mo basahin yung Arabic. Ako na Gayong magbabasa. sa katotohanan ay hindi nila napatay si Isa. Brother, pakiyo. Ang luwag ng konti ha. Wala na pala kinuluwag. Kaya pala biglang marami ng hangin na umano. Wala na pala. Nakatulog yata yung iba. So alhamdulillah. Okay. So may tanong tayo. Sa moderator. Aliwanag ka muna. Para Ang ano dito ni... dito ka para makita ka sa ano. Dito ka na para hindi ka makita. Diyan ka. Okay. Ang paliwanag dito ni Brother Alfonso, sabi niya sa niya, nagmula sa first phrase na nagmula sa pagsasaad ng Hudyo. At dahil sa kanilang sinasabi bilang pagmamayabang, hindi po ito nabatay na nakabuhan ni Brother Alfonso, at pagkalipusta, katiyakan, binigyan nila ng punto katiyakan, na napatay namin ang Almasih, los parentheses, ang Mesaya na si Isa. Los parentheses, si Jesus. Anak ni Mariam, gayong sa katotohanan, ito'y pagpapatotoo na. Gayong sa katotohanan, ay hindi nila napatay si Isa at mas lalong hindi nila ito na ipako. Ito ay pinapakita ng talata ito na pinapatutuhanan na hindi nila napatay sa ipako. Pagkus ang naipako, ito ang sinasabi nila. Pagkus, totoong may naipako. Ang naipako nila ay isang lalaki. Isang lalaking naipako. Walang binigkas dito o tinuran na personalidad o pangalan pagkilanlan doon sa lalaki, ha? Ano na ipapo? Ano ba naman nagto? Pag- Wala nga eh. May naipako nila ay isang lalaki na kamukha niya dahil sa ang naipako nila ay isang lalaki na kamukha niya dahil sa iniisip nilang ito ay si Isa. Okay, tanong. Yun ang ano ni Brother Alfonso. Okay. Ang katotohanan na talagang hindi naipako. Tanong ni Brother Alfonso, Pero may naipako. Hindi lang si Kristo nga. walang tinulong niya eh. Hinilaw ko lang, ha? Okay. Walang identity. Okay. Ito may tanong ako. Ngayon, bala na kayong mag-argumento. Okay. Tuntun na kayo. Okay. Sa argumento nyo.
Okay. Ako nilinaw ko lang yung binasa ko. Unang tanong. Okay, may tanong ako. Doon sa sinabi niya kanina, at batay doon sa sinasabi niya, palagay niya sa Quran na sinasabi niya, na si Kristo ay naipako at napatay. Okay. Hindi, sandali. Kasi may sinasabi ka doon yung unang verse na nasa taas sa 157. Sabi mo, napatay. Naipako nila sa cross. Ayun sa pahayag ng Kristiyano. Oo, hindi pahayag lang nakalagay sa Quran na sinasabi mo na pinatay ng mga Hudyo. Teka mo Kasi sabi niya, nagmamaya pa Tulong saglit. Ha? Ang bago ka nag-argumento sa paksa, dito tayo lahat nakapaloob. Oo. Kaya kita tinatanong ngayon. Sa Quran lang kayo, hindi kayo lalabas. Pag lumabas sa Quran, labas na po yun sa paksa at argumento. Okay. Hindi na po debate yun. Okay, ganito. Kasi sinabi mo, pinatay ka mo na ipako ng mga Hudyo. Okay. Bakit sa sinasabi mo sa Quran at Biblia. sa Biblia? Hindi. May sinasabi ka rin ng unang break na ng Quran. Hindi, ginamit ko lang yung argumento. Siningi ko ang Biblia, pagpaliwanag doon sa dalawang phrase doon na contradiction para sa akin. Kasi ang unang phrase, contradiction. So hindi mo ginagawang patayan yung Quran na hindi na ipako sa cross. Kasi kanina nga gumagamit ka rin ng Biblia. Hindi wala namang problema. Tinatanong lang, nagtatanong lang po ako. Batay kasi doon sa sinabi mo. O sige. Hindi na nga sana ako. Okay, ganito lang. Brother. Hindi na nga Ganito. Bakit? Sa Quran lang ang patayan. Okay, Kaya nag-open na kayo. Para Yung sige na kapahintulot sa isa't isa. sa Quran nga Quran lang, lang. Biblia na kayo. Okay, sandali lang ha. Okay, ako na. Hindi rin gano'n. Okay. Para hindi ka na mahirapan, hindi na kita tatanungin patungkol dyan. Okay, na sinasabi ng mga Hudyo. Batay ba sa Quran? Ano ba ang sinasabi ng Quran? Kasi nasa pagkakapako tayo. Ano ba sinasabi ng Quran? Na sinasabi doon na mayroong naipako na yun ay kawangis lamang na Jesus. Yun ang napatay nila. Saan nila napatay? Tika mo na, saan? Saan nila napatay? Batay sa Quran na sinasabi ng Allah sa Quran na sinabi niya, mayroong napatay yun ay kawangis lamang na Jesus. Saan pinatay? Saan nila pinatay? Yun na nga ang ako sana magtatanong kasi wala akong... Hindi, ako na yung nagtatanong sa iyo. Sagutin mo yung tanong ko. Teka muna, ano ba naman yan? Kanina ko pa sinasabi yan. Ako ngayon ang nagtatanong sa iyo. Hindi maliwanag. Ipinakuli ko ngayon yung tanong. Sagutin mo lang pareho. Illogical question yan kasi walang sinasabi sa Quran. Ayon sa Quran eh. Utiritor mo lang. Mayroon na yung batayan. Kanina. Aso nagtatanong ka, may sagot ka pala. For respeto, sandali. For respeto. Oh. Bawat isa sa inyo, may takdang oras sa pagtatanong, may takdang oras ng pagsagot. Nagkataon ngayon, ikaw ang huling nagpaliwanag at nagkataon na tapat sa kanya ang oras, ang takda ng pagtatanong. Ibigay naman natin ang respeto, ang oras niya sa pagtatanong. Okay, sige. Ha? Hindi naman mahirap yung tanong ko, madali lang naman. Oh, sige. Diba? Yung unang tanong ko, binago ko na. Ito, pangalawa na to. Hindi, sasagutin ko to. Wala akong alam sa tanong mo na kung saan ipinatay. Ay, hindi mo alam. Ayaw sa Quran, hindi ko alam. Wala akong alam. So, Kaya nga kanina, kini-question ko yan eh. Walang sinasabi ang Quran kung paano siya napatay, kailan siya napatay. Yun yung... Okay, ganito. Yung tanong, binalik ko naman sa... lumalabas pa pala, nagsasalita siya nang hindi niya alam. Okay ha? Okay. Opo. Yun ang maliwanag ha? Kasi, nung tinanong na natin siya, ngayon wala siyang may sagot kung sinabi niya na hindi niya alam. Kailan... Madali lang naman ang tanong ko eh. Saan ka namatay? Kasi sinasabi ng Quran eh. Wa ma qataluhu, wa ma salabu, walakin shubbiha lahum. Maliwanag eh. Hindi nila napatay, hindi nila naibayubay sa cross ni Jesus. Pagkos mayroong namatay, yun ay kawalas lamang ni Jesus. Saan yun pinatay? Yun ang tanong natin. Batay sa kanya. May sagot ka. Ako nga nagtatanong sa'yo. Wala nga akong totoo. Wala nga akong alam eh. Wala kang alam. Ayon sa Quran, wala akong alam. Okay. Ayon sa Quran, wala akong alam. Wala siyang alam. Ayon sa Quran, wala akong alam. Pero Ayon sa patayan itanong ko ng yan sa Quran. Biblia. Okay, ganito. Alam ako. Okay. O, sige. Allow. Tanong ka ayon sa Quran eh.
Okay, Sasagutin ako ayon sa Quran. Okay, Mr. Moderator, pangalawang tanong. Dalawang tanong. Okay. Dahil matanong lang po, ha? Opo, kasi sabi niya wala daw siyang alam ha. Ayon sa Quran. Opo, nagtataka tayo, bakit tumapala kayo sa Quran kung wala siyang alam sa Quran? Di ba? General. O yun. Sweeping generalization yan. Okay. Okay, pangalawang tanong. Kasi sabi mo, Aba, sina-challenge mo ako, tanongin kita sa Biblia. Tanongin kita na sa Biblia. Si Kristo ba? Kasi nagkapako sa cross eh. Nagbanggit niya ng Biblia kanina hindi. Ay si Kristo ay talagang naipako sa cross. Gumagamit ako dahil... Meron, promise na moderator. Ito muna. Ngayon, sina-challenge mo pa ako sa Biblia. Tanongin ako ngayon, tatanungin kita sa Biblia. Okay, ganito. Hindi ka muna. Bago Gumagamit tanong. ako. Ano na yan? Gumagamit nga ako ng Biblia dahil... Saan mo ba? Saan mo talaga gagamit? Sa Quran o sa Biblia? Pag tinanong kita sa Quran, wala ka naman sagot. Pag tinanong kita sa Biblia, wala, ayaw mo rin. Para wala pa tayo. Teka muna. Magkano ang Ang moderator, ha? Hudyo nagsasalita dyan sa Quran. Sandali. Kaya nga, sinabi ko. Dali. ang Hudyo, Wala ka na alam sa Quran eh. Wala ka nang dapat ikaliwanag yan dahil wala kang alam sa Quran. Ang unang katanungan, nagkataon po na tapat lang po sa ating kapatid ang na tanong Muslim mo, mga isa lang katanungan. tanong, ngayon lahat na, wala akong alam. Ano ba naman to? Bakit? Pangalawang tanong ko. Dali. Fallacy and drag. Sandali lang. Argumento tayo. Sandali lang po tuloy po ang dalawa. Para huwag maumaba. Ang ano dito, wala siyang alam ayon sa kanya kasi ang usapan ng paksa at argumento ayon ibabatay sa Quran. Wala sinasabi ang Quran. Okay, ganito. Ayon sa kanya, Tanong, Mr. wala Moderator. siyang alam doon sa katanungan ni Brother Baser pagkat wala siyang alam sa batayan sa Quran. Ayon sa Quran. Ayon sa Quran. Okay, ngayon. Siguro, Nabanggit mo yung Biblia, di ba? Yung ang bawat isa sa inyo kanina sa pagpapaliwanag sa paglilinaw bilang moderator ng pamilya, ang bawat isa ay gumamit ng pahapyaw ng ilang bahaging talata Sa na Biblia. kinuha sa Bibliang Kristiyano. Ginamit ko nga yun. Pahapyaw. Pero hindi ibig sabihin gagamitin niya para... Ang bawat isa sa inyo gumamit. Po ba? At gumitang moderator dahil sa yun po ay sinasagkahan ng moderator kasi ang usapan, ang batayan ay oral. Okay, tanong. Ayon po sa inyo, binigyan niyo kapintirutan ng bawat isa na maaaring kumuha ng paglilinaw na pagpapaliwanag sa Biblia. Kung kayo ay kumuha ng pagpapaliwanag sa talata sa Biblia, mayroon din po kayong makukuha kasagutan doon sa matalatang tinanong niyo sa pagpapaliwanag. Okay, so magtatanong na ako. Ayun. Bakit sa batayan niya kasi Ito, nabanggit niya? bibigyan ng moderator ng kapatirutan pagkat ginamit sa pagpapaliwanag ng Biblia, iyak na may katanungan kayo sa Biblia. Okay. Granting. Okay, pangalawang tanong ha, Mr. Moderator. Pangalawang tanong. Okay. Tatanong tayo naman, hindi sa Quran kasi malinaw na wala siyang alam dyan. Ito ngayon, ang tanong natin. Kasi nabanggit mo pagpapako sa cross, sabi niya, sa amin, sa Biblia, malinaw na talagang maipako lang sa cross si Kristo. Ito ngayon ang tanong. Si Kristo ba totoo talagang sa cross lamang itinako sa cross? Doon lamang ba siya namatay sa cross? Matay sa Biblia? Mr. Moderator, ulitin ko yung tanong. Si Kristo ba batay sa Biblia? Kasi sinabi niya, maliwanag na maliwanag, si Kristo namatay lamang sa cross. Tama pa ba yung sinabi ko? Ito ngayon ang tanong ko. Batay mo ba sa Biblia, si Kristo ba ay talagang naipako lamang sa cross? Doon lamang ba siya namatay? Bigyan mo sa kanya. Ulitin natin. Ha? Maliwanag yung tanong ko. Kasi nabigkas kanina ng ating kapatid, kasi kapatid Alfonso, doon sa amin na pinapaniwalaan ng mga Kristiyano, si Kristo ay naipako at namatay sa krus at yan po ay mababasa sa Biblia. Nabanggit po kanina ang terminong inulit ko ngayon na nabigkas po, sila po nabigkas nyo kanina na siya naging batayan din po ni Brother Baser. Ngayon, ang katanungan po ni Brother Baser, doon lamang po ba
na patutuhanan na napatay na o namatay si Kristo sa krus. O yun, ano? Narito doon lang din po ba ang katotohanan na si Kristo ay naipako sa krus? Pwede po ba yan na gamitin na maging batayan ang Biblia? Okay! Kasi sa Biblia na tinatanong eh. Sa Quran, wala naman gumamit na siya, wala Pwede lang gumamit ng Quran at Biblia. So, ibig lang sabihin, nagtatanong siya dahil wala rin sa Quran, di po ba? Ngayon, Nabanggit niya eh! kayo nag-argument sa kayo. Ikaw na ba yun? Malinaw na lang ako. Oh, eh. Sagutin niyo yun. Sagutin niyo yun ako. Okay, ako Ang sagot ko lang rito, ang katanungan na pinaabot ko sa iyo, ngayon, hihingin natin ang kasagutan nyo. okay. Okay. Ang sagot ko lang rito, doon sa cross, nang naipako siya hanggang sa huling hininga na matay si Kristo. Sa krus. Sa cross, nga. Sa krus. Hanggang sa huling Wala na iba, wala na siyang ibang kamatayan. Maliban doon, talaga totally sa krus lang talaga. Batay sa Biblia. Sa Biblia, talaga doon lamang siya namatay sa krus? Sa Biblia nga. Oo. Hanggang sa huling Talagang sa krus lamang ba namatay si Kristo? Wala namang ibang kamatayan niya. Yun nga kanina ko pa sinabi. Deceiving yung tanong mo, Brad. Deceiving. Inuulit ko yung tanong ko. Kasi sumagot ko na eh. Kiniklear ko lang para malinaw sa mga tao. Mr. Moderator, nililinaw natin sa mga tao kasi maraming nakikinig. Si Kristo ba? Kasi maraming Kristiyano nakikinig daw. Si Kristo ba totoo ang naipako lamang sa krus? Doon lamang siya namatay? Pag sinasabing lamang, mayroon kang ibig sabihin eh. Hindi! Kaya tinatanong kita, sigurado ba na doon lamang namatay sa krus? Sabi ko, ito, hanggang sa huling hininga sa krus. Sa krus, Inilinaw ng moderator. Ang punto de vista na katanungan ni Brother Bater, doon lamang ba ang kamatayan ni Kristo sa krus nang siya'y maipako o may liban doon ay may bukod pa na kamatayan si Kristo? yan ang tanong ko. Sagutin niya yun. Ang sagot niya, Wala na nga. hanggang sa huling hininga ni Kristo Yun ang ay sagot yun ko. lamang ang kamatayan ni Kristo, ang pagkapako sa krus. Okay. Papalakas ka na, papalakas. Ang pagpapalina, ang ano ng moderator, tanggap niyo po ba yan? Yun nga. Okay. Hanggang sa huling Ito, hininga. nasa Biblia tayo mag-uusap. Marami kang Biblia ang dala-dala dyan. Di ba marami kang Biblia? Okay, ganito. Ang bigat ka, no? Ngayon, sa Biblia tayo nag-uusap na. Kasi sinabi mo sa krus lamang may pako, doon lamang siya namatay. Paano kung mabasa sa Biblia? Si Kristo hindi namatay na ipako sa krus. Paano? Bakit sa Biblia, Mr. Moderator? Kasi sabi niya, sigurado siya sa Biblia na sa krus talaga namatay si Kristo. Paano? Kung mabasa ko sa Biblia, si Kristo hindi namatay, hindi siya naipako sa krus. Paano, Mr. Moderator? Yan ang challenge ko sa kanya. Maraming Biblia yan! May Biblia pa ako doon, kukunin ko. Bawat Ipakita natin sa mga tao. Si Kristo hindi namatay na ipako sa cross, batay sa Biblia. Paano ko mabasa ko, Mr. Moderator? Ngayon, nililinaw ng moderator. Bilang isang moderator sa gitna, Tinagpan. o i-ano natin. Si Kristo hindi namatay, ha? Hindi na ipako sa cross, batay sa mga Muslim. Ito, ibabalik natin ang katanungan ng sasagutan mo. Tatayuan ang ibig iparating ni Brother Bater. Mababasa po sa Biblia mismo ng Katoliko Kay Kristiyano, na Protestante, o si kay Kristo po ay hindi namatay sa pagkapako sa krus at hindi si Kristo namatay sa krus. Na ang tinuran mo kanya, sa kanya kauli-huli ang hininga, doon siya namatay sa pagkapako sa krus at doon siya namatay sa krus. Oh, walang problema kasi deceiving question yun. Ngayon, Lamang. hindi yan, ito ba ang tanong? Paano daw po kung mababasa ni Brother Bater sa Biblia na inyong binabatayan na si Kristo ay hindi naipako sa krus
at hindi namatay sa pagkapako sa krus. Iyon, nakakuha mo. Oh, may sagot kami dyan, may sagot kami dyan. Sige. O, paano mo? Paano mo? Ano po ba ang Sa Biblia mo? ibigay niyo na kapitulo kay Brother Baser? Maaari po bang mabasa sa Biblia para yung mga taong nakapaligid ay marinig nila ang realidad at katotohanan. Kaya sa ganun ay malaman nila kung sino ang nagdadala sa tao sa baluktot baluktot na daan at hindi sa Yung malaki. daan. Oh, walang problema, may sagot dyan eh. Okay. Sabi niya, sa krus talaga namatay si Kristo. Ito, marami tayong dalang Biblia. Marami akong Biblia. Tapos lang daw ah. Oo. Mamili ka rito kung anong gusto mong gamitin ko rito. Ito, lumang-luma na to. Mukhang mas matanda pa sa ito. Galing pa to sa lolo ng lolo ko. Ha? Sabi sa Biblia, si Kristo hindi na ipako sa krus. Sabi niya na ipako sa krus. Hindi naman na ipako sa krus si Kristo eh. Ha? Paano mo? Ha? Ang Biblia. Ang Biblia. Opo. Ito na yan. So paano? Kasi sabi mo na ipako lang talaga sa krus eh. Namatay sa krus talaga eh. Sagutin ko lang. Ha? Sagutin ko lang yung sabi mo. Hindi pa paano yan, Mr. Moderator? Kasi sabi niya, sigurado siya na si Kristo namatay lamang sa Dapat krus. sana magtatanong nga lang siya eh. No! Diba? Ano yun eh? Tanong lang eh. Oo. Kung siya yung tanong, Kasi, may Oo. pinarating ko nga sa inyo bilang moderator. Granting Kasi na nagtanong nga eh. siya, May- paano ba kung mababasa niya sa Biblia na binabatayan natin ng mga Kristiyano na si Kristo nga ay namatay sa pagkapako sa krus at si Kristo nga ay na pinapatutuhanan ng Biblia na totoo na siya nga ay napako sa krus at doon din siya namatay sa pagkapako sa krus. Subalit ayon kay Brother Baser, Ayon sa Biblia, hindi sa akin. Ayon sa Biblia. na ating binabatayan, na pinapanihulaan, na doon nga na si Kristo ay nagpapatotoo na namatay sa pagkapako sa krus. Babasahin daw po ni Brother Baser na sa aklat na yan, papatutuhanan niya na hindi daw po si Kristo namatay sa krus, na si Kristo daw po ay hindi naipako sa Ikaw krus. muna, hindi ka Ginantid mo po. Ang ayon sa kanya, hindi lamang daw na ipako. Hindi ibig sabihin, hindi na ipako rin. May deceiving question nga eh. Okay na kanina. Di ba? Hindi lamang. Oo, naman po nga naman. Pero Ginantid mo. Grante nga eh. Pinutulutan ko pero sasagutin ko. Okay. May sagot yan eh. Sagutin mo. Okay. So ngayon, Dapat Mr. Moderator. dapat Ako tanong lang eh. Okay, ganito. Dibatin niyo yan. Mr. Moderator. Okay. Pangalawa. Pangalawang tanong. So lumalabas ganito. Alam mo niya pala na mayroong isang verse na kung saan hindi na ipapasok si Kristo. O tingnan mo, patunayan mo nga eh. Hindi. Diba? Hindi kasi pala hindi mo nilalang. Walang tanong yan. Tapos na, grinantid Ibang siya. usapan Ang na eh. hingin natin, na babasahin sa Okay. Biblia, na ito ay matutuhan ni Babasa mo. na si Kristo ay hindi Paano kung namatay ito? namatay. Yun. Wala na kayo. Wala na kayo question na answer muna. Basahin. Grinantid siya. Ang kailangan nyo. Basahin. Pero sagutin ko nga, sagutin. Hindi dito. Wala ka tanong. Sagutin mo muna yung tanong mo. Being a proven, being an evidences na kailangan of Brother Baser. Okay. So paano? Hindi naman siya nagpako sa cross. Hindi siya namatay sa cross. Pakipasa na muna, pakipasa na muna. Hindi Kasi lamang. paano nga? Hindi lamang. Sabi mo eh. Ang tanong ko rito, Mr. Moderator. Balik mo sa kanya yung tanong ko. Malinaw ang tanong ko. Ulitin natin ulit ang tanong. Paano po ba, Brother Alfonso, kung mababasa daw po ni Brother Baser na si Kristo ay hindi naipako walang lamang? Oh.
Ano ba? Lumabas na tayo na kanina, sinagot ko na yun eh. Ngayon, Sinagot mo yung lamang kanina. Anong sinagot? Wala akong sinagot eh. Ang sabi mo, Pinaklaro mo lang. iklaklaro natin. Babalikan mo naman natin. oo ka na, sabi mo na oo sa program talaga yun. Babalikan po natin. Hanggang sa kanyang kauli-ulihang nga siya po ay namatay sa pagkapako sa krus at siya po ay patutuong naipako sa krus. And the second time, humingi po ng kapahintulutan na ating kapatid na Muslim, paano po kung mababasa daw po ni Brother Baser sa Biblia na ating binabatayan na si Kristo daw po ay hindi naipako sa krus at hindi daw po namatay si Kristo sa krus. Yung aking pinarating sa inyo ang kahilingan ni Brother Baser na kanya ay papatunayan sa Biblia, grinanted nyo. Kung grinanted nyo, basta ito po ang desisyon ng moderator, basahin pagkat binigyan niya ng permiso o kapahintulutan. Pero sasagutin ko. Yan. Sige, yan dalawa pagkat kayo may argumento sa paksa. Ako po'y tagagit na lamang upang ang argumento ng paksa ay huwag lalabas doon bilang isang formal na argumento o diba. Basta moderator, sasagutin ko. Mamaya na ito Respetuhan mo ang argumento ng diba. Hindi. Okay. Adi, putulin na natin. Kasi dapat sana, magtatanong lang siya eh. Magtatanong lang siya eh. Okay, ganito na lang. Pagkatotohanan ng apo. Dapat sana, magtatanong lang siya eh. Hindi magpapaliwanag. Hindi ko naman papaliwanag. Inuuli ko lang yung tanong ko. Oras mo kayo pagpapaliwanag. Oras din niya, pag nasa Sa pagtatanong. kanya ngayon Dadalhin na niya doon sa paliwanag niya. Ikaw niya, pagkatapos, Pangatlong tanong na lang. Pangatlong tanong. Di ba? Mamaya na, dalhin mo sa pagpaliwanag. Sa Biblia. Ay, di, sasagutin ko. Sasagutin ko. Basahin sa Biblia. Hindi, sasagutin ko. Grinanted. Sasagutin ko. Pag ayaw mo, moderator, kung hindi mo ako Ako pahintulutan, digit na ha. teka muna. Dali. Aatras na ako rin. Dali. Moderator, sino bang masunod dito? Ha? Sino bang masunod dito? Moderator. Hindi, teka muna. Requesting ka lang, nagmo-motion ka lang. You are filing of motion for reconsideration. Your Honor, Now you can give agad. a question. Moderator ka, yun na Oh, agad. you can give a At question. tapusin na nato rito. Tapos na ako. Hindi, kailangan tapusin ko. Moderator, you are not a judge. legal due process. Moderator ka lang. Kami Sa ang nag-usap legalidad. dito. Kami ang masunod. Kami ang masunod dito. Moderator po, kailangan natin na... Sa legalidad. Pero Ang argumento ng paksa. Maging huwi ko siya, brad. Kahit hindi ako nagwala, bagay sa karanasan namin sa debate sa UP, panahon ni Tanyada, panahon ni Jokdo, Bias ka. Tapusin na natin. Ayaw ko na. Maraming nakikinig. Bias na. Ayaw ko na. Bias po ba ang moderator sa ngayon? Legalidad. Hindi ako galit. Ayon sa legal de Hindi ako galit. proseso ng argumento ng paksa. Hindi, gusto niyo formal eh. We are put ourselves in the legal due process of the formal debate. Huwis ka na eh. That is not a huwes. Ikaw nang... This is a formal debate. Ikaw nang ano dyan eh. Malipas ka lang. Pasensya na. Pasensya na. Uwi na. Wala. Dito lang ako na problema. Kasi gusto niya, kaya nang... Baka gusto niyo kayo na mag-debate. Ibibigay ko na to. Dapat sana hindi ka na. Babasa mo na. Ayon sa rules. Teka muna. Ayon sa rules, moderator. Pag panahon ng magtanong, tanong lang. Oh, ngayon, sana tayo maabot. Inantig mo eh. Inantig mo. With your consent and permission. Sige, basahin na lang natin sa mga audience natin. Okay, sa mga... Read the Bible
You can give a permission and consent. Ay, ikaw naman basahin. Basahin mo lang para sa ating mga kababayan na nakikinig. Opo, batay sa Biblia, si Kristo hindi namatay sa krus. Given a consent. Okay. Ikaw na basa ka na rito. Ito, basahin mo to. Ha? O, sige. O, bibigay kayo ng verse sa tulad na yun. Basahin nyo sa Biblia nyo. Sa gawa, sa Acts, tayo, ito 30. Hindi siya naipapasak. Babasahin po Hindi natin siya. Sa 30. ang binigyan ng kapantulutan po ng ating kapatid na si Alfonso, ang kahilingan po ng ating kapatid na Muslim, paano po kung mababasa daw po ng ating kapatid na Muslim na nakatala po sa Biblia na si Kristo ay hindi namatay sa pagkapako sa krus at si Kristo daw po ay hindi namatay sa krus. Granted po ito, binigyan ng permiso o kapansilutan ng ating kapatid na si Alfonso. Nagukat na. Kaya nagukot mo siya dahil po sa kanyang consent with the permission, personal na permission. Pasasahin po natin sa inyo sa publiko. Bigay mo yung verse. Kasi bias na po ako, kayo po maghusga. Nilalagay na po natin sa legalidad. Opo. Okay. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Sa cross ba? Ano ang illegal? Punong kahoy po at walang nakasulat, walang nakatalang cross. Walang cross. Saan ang binitay? Ibinitin po sa punong kahoy. Wala pong nakatala dito kung siya'y namatay. Basahin ko, namatay. Dito. O, paano?